Inilabas ni Coach L.A. Tenorio ang ginawang strategy para manatiling buhay ang grupo ng Magnolia sa quarterfinals. Ibinahagi naman ni Coach Chot Reyes ang rason kung paano nila nakuhang panalo laban sa NLEX. At si Coach Jong Wichico, ibinahagi rin kung paano sila nilustay ng grupo ng TNT. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nananatiling buhay ang pag-asa ng grupo ni Coach L.A. Tenorio sa kanilang kampanya patungo sa semis ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup. Sa interview ng media, inihayag ni Coach L.A. ang naging strategy para manatili ang kanilang kampanya. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach L.A. sa report ni Ruben Tirado sa Spin. Kailangan kong bigyan ng credit yung mga players dahil tumugon sila sa hamon ko sa kanila. Hinamon ko talaga sila dahil kalaban namin ang isang sistematiko at napakalakas na team. Alam ko yun dahil palagi ko silang nakakaharap sa playoffs. So malaki ibig sabihin ng sinabi ni Coach L.A. dahil kitang-kita sa laro na talagang tumugon yung Magnolia Hotshots sa hamon niya, di ba? Hindi biro na kalaban nila Meralco Bolts na kilala sa disiplina at sistematikong laro. At bilang matagal nang nakakaharap ng Meralco sa playoffs nung player pa siya, alam ni Coach L.A. kung gaano kahirap tibagin ang depensa at sistema ng kupunan ni Coach Luigi Trillo. Makikita rin sa laro kung bakit niya sinabi na challenge niya yung team dahil kahit nakakuha ang Magnolia ng malaking 19-point lead, halos mabawi pa yun ng Meralco sa fourth quarter, di ba? Dito lumabas yung mental toughness ng Hotshots eh. Hindi sila bumigay kahit nawala ang momentum at nakahabol pa yung Bolts. Sa halip may mga players na nag-step up sa pinakamahalagang sandali tulad ni Clint Chapman at Jerome Lastimosa. Malaking factor din ang mukhang handang-handa ang Magnolia sa physical at tactical battle. Ha? Alam nilang hindi sapat yung talent lang laban sa Meralco kasi nga kailangan mong tapatan ng execution at composure nila doon. Kaya kahit nagkaroon ng late game scare, nagawa pa rin ng Magnolia na gumawa ng malalaking play sa dulo. Isang bagay na madalas sukatan ng maturity ng isang playoff team. At ngayon mga ka-playoffs, lalong naging interesante ang susunod nilang laro dahil pagkatapos mabuhay ng Magnolia ang serye, parang lumipat din ang pressure pambalik sa Meralco, hindi ba? Ang tanong ngayon mga ka-playoffs, sino ang masanda sa isang maladu or die na laban? Ang Magnolia ba na may momentum matapos mabuhay mula sa bingit ng elimination? O yung Meralco na kailangan muling patunayan na kaya nilang tapusin ang serye laban sa isang team na malinaw na hindi basta sumusuko? Katulad ng Magnolia, buhay pa rin ang pag-asa ng TNT tropang 5G sa semis nang padapain nito ang NLEX sa kanilang bakbakan. Sa panayam pa rin ng media, ibinahagi ni Coach Chot Reyes ang tila naging susi ng kanyang grupo. Paano nila nakuha ang panalo? Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report na Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. So tingin ko, ito yung unang laro ngayong buong conference na sabay-sabay naka-double figures ang tatlo naming players. Hindi kasi madalas na sabay-sabay maganda ang laro nila Calvin, ni Roger, at ni Jason Castro. Sila talaga yung mga sinasandala namin eh. Ito ang unang pagkakataon na sabay-sabay silang naka-double digit output. Kaya hanggat nakukuha namin ang tulong na yan para kay Bolbol, mas lumalaki yung chance naming manalo. Alam nyo, malinaw sa sinabi ni Coach Chot Reyes kung ano talaga matagal ng problema ng TNT tropang 5G nitong conference. Hindi sapat na si Bolbol lang ang gumagawa, di ba? Kahit gaano kalakas si Bolbol mga ka-playoffs, mahirap manalo kung hindi sabay-sabay yung local o hindi sumasabay yung locals. Kaya malaking bagay para kay Coach Chot na sa wakas, sabay-sabay yung marangkada sila Calvin Aptana, Roger Pugoy at Jason Castro. At nakita agad ang epekto nito laban sa NLEX Road Warriors dahil kahit twice to beat advantage ang NLEX at halos nasa bingit na ng elimination ng TNT, nagawa pa rin nilang mabuhay dahil hindi lang nakaasa kay Bolbol yung opensa. Si Aptana naging agresibo sa scoring. Si Pugoy hindi lang umiscore kundi dinepensahan pa si Robert Bolick. Habang si Castro muling nagpakita ng pagiging veterano at gumawa pa ng personal milestone sa pagpasok sa 10,000 point club. Doon mo maiintindihan kung bakit sinabi ni Coach Chot na mas lalaki yung tsansa nilang manalo kapag may suporta si Bolbol. Dahil sa totoo lang mga playoffs, kapag sabay-sabay gumagana yung locals ng TNT, nagiging mas delikado sila kaysa sa simpleng Bolbol team lang, di ba? Biglang humihirap depensahan dahil hindi mo pwedeng i-collapse lahat kay Bolbol. Kapag iniwan mong shooters at creators ng TNT, mga ka-playoffs, kaya kanilang parusahan dyan eh. At ito ngayon ang magiging pinaka-importanting batayan sa do or die game 2. Dahil alam na ng TNT na kaya nilang tapatan ang top-seeded NLEX basta kumpleto ang ambag ng kanilang pangunahing locals. Pero para sa NLEX mga ka-playoffs, malaking warning sign to dahil kapag muling nag-init sina Castro, si Aptana at si Pugoy kasabay ng dominanteng laro ni Bolbol, posibleng mawala agad ang advantage na pinaghirapan nilang makuha
buong elimination. Kung nanalasa ang grupo ng TNT, partikular ang locals kasama si Bolbol, ibinahagi naman ni Coach Jong Wichico ang rason bakit sila tinalo ng TNT. Base sa kanya, malaking bahagi umano ang fouls na maaga nilang nakuha. Kasabay niyan, tinuran din niya ang pagkawala ni Robert Bolick. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jong sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa first half pa lang, masyado na kaming maraming fouls na binigay. Hindi tuloy masyadong nakalaro si KD. Pero kahit gano'n, nasa laro pa rin naman kami. Umabot pa rin sa dulo yung laban eh. Siyempre lumabas doon yung maturity at playoff experience ng TNT. Ganon talaga sa playoffs, pero nangyayari talaga yun eh. Pwedeng mangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa amin. Oo naman, gugustuhin mong hindi ma-foul si Robert Bolick. Pero nangyari na yun eh. Pero kahit gano'n, nagawa pa rin namin humanap ng paraan para manatili sa laro. Yun yung importante doon. Again, malinaw sa naging pahayag ni Coach Jong Wichico mga ka-playoffs na kahit natalo ang NLEX, hindi sila tuluyang nadomina ng TNT tropang 5G. Okay, nagka-problema sila agad sa foul situation lalo na kay KD, pero nagawa pa rin nilang manatiling dikit hanggang sa dulo. At sa playoffs, malaking bagay yun dahil ipinapakita nitong kahit may aberya, hindi basta bumibitaw ang NLEX. Pero malaking factor talaga yung pagkawala ni Robert Bolick dahil sa fouls habang may halos 4 na minuto pa sa laro, di ba? Doon lalong naramdaman ng NLEX ang kakulangan nila sa pangunahing decision maker at closer sa opensa. Tahimik man ang naging scoring ni Bolick sa kabuuan, iba pa rin ang epekto niya sa floor dahil siya ang kumukontrol ng tempo at gumagawa ng crucial play sa endgame. Nang mawala siya, parang nabawasan ang direksyon ng opensa ng NLEX sa pinakamahalagang bahagi ng laban. At doon naman lumabas ang sinasabing maturity at playoff experience ng TNT. Kahit di kita yung laban, mas naging compose ang TNT sa dulo. Siyempre nandiyan si Bolbol na muling nagpakita ng dominance sa kanyang 34 points at 14 rebounds. Pero ang mas mahalaga dyan mga ka-playoffs, sumabay na rin ang locals nila. Sila Calvin, si Pogoy, si Jason. Silang nagbigay ng suporta na matagal nang hinihintay ni Coach Chot at siguro ni Bolbol na rin, di ba? Ngayon, sobrang delikado na ng susunod na laro para sa dalawang team dahil do or die na talaga siya eh. Para sa NLEX, kailangan nilang siguraduhin na hindi mauulit ang foul trouble at mas mapoprotektahan si Robert Bolick hanggang dulo. Dahil kapag nawala siya ulit sa crucial stretch, malaking problema yon laban sa isang TNT team na unti-unting nakakahanap ng rhythm sa tamang panahon. Pero para sa TNT, alam din nilang hindi pwedeng umasa lang kay Bolbol dahil siguradong mas handa na ang adjustment ng NLEX dito sa Game 2. So guys, maraming salamat.